Yo, kamusta po kayo? Welcome back to another episode. And for today's episode po, nandito tayo ngayon sa Pampanga sa bahay ng lolo ko. And I saw the video of, kapangalan ko pa eh, Juan. At maganda yung topic dito. Yung may something na mangyayari sa kanya, nararamdaman na niya na may mangyayaring hindi maganda. Tingnan niyo kung anong ginawa niya. And let's see, tama ba yung ginawa niya or naging ano lang siya, mapanghusga. Hindi natin masabi, no? For now, let's watch the video first and then we will make a reaction video about it. So guys, time check. It's 5:25 in the morning. So, nandito nga tayo ngayon sa Dr. Cafe dito sa may Maca Road, Corais Road. May nangyari kasi kanina yung pauwi na ako sa bahay. Malapit ako sa bahay. Yung parang tipong isang liko ko na lang bahay na. Pero kasi, may papakita ko yung video sa inyo. May nadaanan akong dalawang lalaki na nakasakay sa isang motor. So, nung nadaanan ko sila, nakita nila ako. Pag mga ganitong nakamotor, nakakabahan ka na eh. Kakabahan ka na mga kababayan, ano? Tapos nakatingin pa sa'yo, susundan ka. Nakita ka nila, mag-isa ka lang sa kotse, susundan ka, tapos tahimik na tahimik. 5 in the morning eh. 'Di ba? Yung instinct mo as a driver talagang dapat malakas. Baka mamaya may gawin sa'yo something na ganyan, ano. So, I don't find, kung iniwasan niya at baby, nag-isip ito ng hindi maganda dito sa dalawang tao na ito, wala naman ako nakikitang problema. Pero continue natin yung video niya. So, alam mo yung sitwasyon na parang, alam mong may hindi magandang mangyayari. Kasi nakita ko yung reaction nila. Nakita nila ako. Yung galaw nila kasi parang medyo iba yung pakiramdam ko. Alam mo yung may parang hindi magandang mangyayari. So, nung nadaanan ko sila, nakita ko sila na sinusundan ako. So, medyo binilisan ko yung takbo ng sasakyan. So, hindi ako minto sa bahay. Dumiretso ako. So, parang umikot pa ako. Ganyan. Para lang na hindi na ako masundan. Pero I decided na wag mo na umuwi. Yung ginawa ko yung kanina na nag-park ako, so syempre may mga gamit pa akong ibababa. Hindi mo alam kung anong posible mangyari. So yun, nag-message ako kina Buboy, kina Chef na for the meantime, dito muna ako tambay sa Dr. Cafe. Kasi ito lang yung isang lugar na alam kong 24 hours na pwede akong tumambay. So, actually kanina pa yung nangyari, mga 3 a.m. I just want to share, kasi syempre dito sa Riyadh, yung mga maraming incidents na rin na halos pareho nito. And it's better to be safe, no? Parang iwas na lang tayo. So, parang sinunod ko lang yung gut feeling ko. Kasi alam ko, amdam ko na parang may hindi magandang mangyayari. Siguro mamaya pa tayo mga, let's see, yung mga may araw na, 6 a.m. At least, siguro at that time, gising na yung mga kasama ko sa bahay. I can call them. Pwede akong magpahintay sa kanila sa labas. So at least, kung meron bang ganun, at least may kasama ako. So, I just want to share this experience kasi mas mabuti nang safe tayo. So, kung may mga ganito kayong experience, kung may mga ganito kayong mga pangyayari, kumbaga, na-experience nyo, yan. Let me hear from you also and comment down below. Alam mo kung bakit ko ito tinapik? Kasi meron siyang isa pang video. Actually, ito yun. Na parang binas pa siya. Alam mo yun, nagbigay lang siya ng experience niya, pinakita rin yung experience niya sa internet, nabas pa siya. Sabi dito na nag-post, nag-comment, 911 lang pwede naman i-report if something suspicious. Mas malala pa sa Pilipinas. I assure you of that. Puro kayo content, pera-pera na lang. Grabe naman si Gigante Indio. Tingnan natin kung ano sinabi niya dito. Puro kayo content, pera-pera lang.
Hello everyone, kumusta po lahat? And I just want to give you an update regarding kanina sa incident. Yung pauwi ako sa bahay around 3 a.m. And dahil nga doon sa dalawang sinundan ako na nakamotor. So nakauwi tayo ng bahay past 7 a.m. ng safe. And of course, first of all, I would like to thank our God, ating Panginoon na talagang ginabayan tayo, hindi tayo iniwan. And of course, maraming salamat po sa inyo, sa aking mga kaibigan, at saka sa inyo talaga. Ramdam ko yung concerns ninyo and thank you for that. While I was replying sa mga comment ninyo, may nakita ako dito this video is not to bash or ipapahiya tong nag-comment dito. So sabi nga niya, no, shoutout po sa'yo, Gigante Indio, sabi niya, 911 lang pwede naman i-report if something suspicious. Mas malala pa sa Pinas, I assure you of that. Puro kayo content, pera-pera lang. I assume na si Gigante Indio is someone na taga Pilipinas or taga ibang bansa or I don't know, hindi taga dito sa Saudi Arabia. So I would assume na he is not aware sa mga nangyayari ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia related to that incident. No? Madami na mga nahablutan, lalo-lalo na sa bata. Marami na mga napukpukang ulo dahil nga umuwi ng madaling araw sa Sulaimania. Or it could be worse, tutukan tayo ng baril o kung ano man. Tama naman po siya, tatawag ng police, whatever. Pero first of all po, 999 po if you want to call for like sa police, 999. And I would just like to address this one. Let's say, tatawag tayo ng 999. Wala po kasi mga superpowers ng mga police natin na pagkatawag natin is narating sila agad. Kung ginawa ko yun, huminto ako sa bahay namin, ibig sabihin nun, I have given them the idea na kung saan yung bahay ko. Maybe, basagin yung salamin or tutukan ako ng baril or whatever. Siguro, bago naman dumating yung police, may nangyari na sa akin. Siguro nakahandusay na ako sa daan. Buti na lang, napag-isipan ko to go to somewhere na alam kong safe ako. Kagaya noon na 3 a.m. na daling araw na sabi niya, puro kayo content, pera-pera lang. Hindi po. I'm doing my best to help others. And hindi po pera-pera lang. I am very well compensated. May maganda po akong trabaho dito. No? Hindi po tayo umaasa lang sa kakarampot na kinikita dito sa Facebook. Anyways, and I'm very thankful talaga sa Panginoon. Talaga yung guidance yun nandyan, no? Talagang alam ko tama yung ginawa ko. I don't mind kahit pagod na ako. I don't mind kahit na magstay ako ng matagal doon sa Dr. Cafe. Basta alam kong safe ako doon. Mga kababayan, mga ka-uwans ko, dito kayo sa Riyadh. If not, kahit saan man kayo sa Saudi Arabia, dapat maging maingat tayo. Dapat fully aware tayo sa paligid. No? Especially kung mga ganong oras kasi talagang nagkalat na po sila hindi lang sa Bata, hindi lang sa Sulaimania pa rin na dito sa Olea. So, yun lang po. Be safe everyone. So, gaya nga ng sinabi ko, no? Gaya nga po ng sinabi ko, wala akong nakikita masama din sa ginawa niya. Awareness nga yun eh. Kasi marami naman talaga dyan sa Riyadh. Hindi lang sa Riyadh eh. Sa Jeddah nga eh. Nangahalbot eh. Kakalad ka rin ka pa, mahablutan ka lang. Yung iba naman dyan, nananaksak pa yan. So tama naman yung ginawa dito ni Kabayan to give an awareness para sa mga... Hindi ko lang talaga maintindihan. Ano? Tama yung sinasabi ng tao, mamaliin ka pa eh. But maraming ganun ngayon sa iba nating kababayang OFW. Hindi talaga gets bakit may mga ganyang klase ng OFW. Ang tirahin nyo yung mali. Wala namang mali dito eh. Diba? Kasi yung mali ngayon, ayaw niyong tirahin. Ayaw niyong itama. Yung tama, minamali niyo. Mas kudos ako dito. Kudos ako dito kay paring Juan. Juan din pangalan niya. John din. Keep it up. Share your experiences. Makakatulong sa mga OFW dyan sa Saudi Arabia. Yung mga hindi ho makinig, bahala sila. Tinan mo ako, di ba? Makinig ka o hindi, wala akong pakialam. I share my message, I share my comment, that's it. I share my opinion, that's it. Lahat naman valid eh. Siguro masama lang masama lang siguro loob ni kabayan nag-comment sa Pilipinas. 'Di ba? Minsan naman gano'n naman talaga eh. Pag masama yung loob mo sa government natin, nadadala natin yun sa internet. Diba? So yung kanya po kasi precautionary measure. Hindi naintindihan nung nag-comment sa'yo. Keep it up. At sa lahat ng mga OFW, mag-ingat. Tama yung sinabi ni Kabayan, mag-ingat kayo dyan. Never trust. Follow your instinct as much as possible. You follow that. God bless everybody. We'll see you on the next episode.